Isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church at tayo patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na habag at biyaya sa atin. Gumanda ang sikat ng araw ngayong umaga at purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Salamat din sa Diyos sa natapos na gawain kayo ng umaga at maging sa natapos ho na Joy Fellowship. Naririnig ko yung mga kabataan kanina ay sobrang saya. Lalo na nung time ng quiz nila, sobrang saya yata nila doon sa kanilang quiz. Hindi daw. Pero talagang yan na ho, naaprubahan na yung budget sa camera na gagamitin ho nila para sa YouthCon. So please, sa biyaya ng Diyos ay dobling kasipagan at suportahan niyo ho ang pangunguna ni House Majority Leader Daryl Velasco para ho sa parating ho na youth conference. Purihin ng Diyos at salamat po na ang puso ng church na ito ay hindi pusong madamot, doon yung pusong mapagbigay. And salamat ho sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta ho sa mga programa at mga gawain ho natin. Ilang mga announcements po, gaya ng ating nabanggit ho kanina, may chance ang ma-move ang date ho ng youth conference November 29. Kung gagawin ng ating gobyerno na long weekend, ang time ho na yun, which is usually ginagawa na, mga nakaraang holidays ay inuusod ho nila. So please do wait for that notice. Kung sakali man ho, I hope na maging available po pa rin ng marami sa atin when it comes to workforce na kailangan natin sa pagsaserve. So kailangan ho na din natin yung listahan ng mga tutulong sapagkat syempre ipaghahanda rin ho namin kayo ng merienda ng pagkain para kasama ho kayo sa bilang. So please do sign up kung available ho kayo. Kung kahit half day lang, umaga lang, o kaya hapon lang, or whole day, ay very much appreciated po yan. And then also sign up na rin po sa ating parating na church overnight outing, December 26 and 27. Kailangan ho natin agad. So, nahandyan na ho. So, magkakaroon tayo ng cut-off until October. Makapag-sign sign up na rin October 31 para ho magkaroon lang tayo ng bilang ng mga kung ilan ho yung sasama sa atin hong youth church outing, hindi youth, church outing, po. Okay, so yun ho, ang atin hong mga announcements and reminders. Liba na lang kung ako ho ay may nakakalimutan. May nakakalimutan ba ako? Wala ho muna tayong activity ngayong hapon. So nagkasunod-sunod yung ating mga Sunday evenings na puno ng mga fellowships at nakaraan. Meron tayong Bible class. So this afternoon, medyo break muna tayo. Pero kung gusto nyo magstay for fellowship, very much welcome po yun. At ayan ho yung isa sa ganda. At tingin ko rin, kalakasan ng church natin, yung fellowship ng mga kapatiran. Yes, masaya. Yes, may tawanan. Pero napakaganda na pag minsan nakikinig lang ako sa mga fellowship ng mga kapatiran, may mga nagtatanong tungkol sa mga salita ng Diyos, may mga issues na pinag-uusapan na kinukonsider ang kalooban ng Panginoon. So that's very, very wonderful. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Dadako ho tayo ngayon sa ating paghahanda sa pagsamba. Oh, by the way, nagpatuloy humihingi ng panalangin si Sister Amor Reyes. Hindi natuloy yung kanyang operasyon kahapon. So nung una, check up lang, pero yung pala ay kailangan siyang operahan sa bato sa abdo. Hindi ho natuloy kahapon sapagkat nangyari? Bumaba ang platelet niya at meron namang, tumaas, basta mayroong tumaas tapos bumaba ang potassium. Tumaas ang platelet, bumaba ang potassium. So hindi natuloy. So pag-pray ho natin ang kalusugan patuloy ni Sister Amor at nawa ho ay patuloy silang kahabagan ng Panginoon. So yun ho ang ating mga announcements and reminders. Dadako ho tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. Ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maging handa tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, tunay walang ibang Diyos liban sa iyo. Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, biyaya, ay patuloy na umiiral ang lahat ng bagay. Lalo na kami, O Diyos, ang iyong kahabagan na bago tuwing umaga, ang iyong katapatan, O Diyos, ang kadahilanan kung kaya't kami ay hindi napupugnaw. Totoong sinabi ng iyong salita, O Diyos, pag minarkahan mo ang kasalanan, sino ang makakatayo? Ngunit sa iyo, O Diyos, ay merong kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa kaligtasan, salamat sa kapatawaran, salamat sa banal na Espiritu na nakatahan sa amin na yung mga mananampalataya, kaya pwede kami tumawag sa iyo na aming Ama sa langit. Ama, nais naming sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tulungan mo nawa kami, O Diyos. Tunay sa aming sarili, alam namin hindi namin kaya. Ngayon din, Panginoon, aming inaamin ang aming mga pagkukulang at kasalanan laban sa iyo. Tawarin mo kami, Panginoon. At nawa, tulungan mo kami ngayon sa aming pagsamba. Sa bawat bahagi nito, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Tulungan mo kami, O Diyos, maging sa pakikinig ng iyong salita, na kilalanin ang iyong otoridad, ang iyong katotohanan. At ito patuloy na gumawa sa aming mga buhay upang hubugin kami sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Upang siya ang maitaas maging sa aming mga buhay. And Lord, namin pong niadalangin sa iyo, maging ang aming mga kapatiran, iba't iba ang mga pangangailangan. Alam mo po, O Diyos, ang bawat sitwasyon. Particularly, we ask for your mercy para po kay Sister Amor Reyes. Tulungan mo po siya. Hindi lamang ang pisikal na kalagayan, hindi lamang ang pinansyal na pangangailangan, pero lalo't higit ang kanyang spiritual na buhay. At Lord, salamat sa pagkatapaalalahanan kami, all things work together for good. We know that this is for her good. At yun din para sa amin bilang iyong iglesia. Nawa, O Diyos, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Tulungan mo po, gabayan mo po ang aming kapatid. Ngayon din, Panginoon, ang Ganas family, si Sir Marilyn, si Brother Totoy, tulungan mo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Nawa kami bilang iglesia ay patuloy mong gamitin upang maging daluyan ng iyong biyaya sa aming mga kapatiran na ito. Ama, muli sa lahat ng aming gagawin ngayon, nawa ikaw lang ang maitaas. Tulungan mo kami, Panginoon, anumang mga bagay na humahatak ng aming atensyon, tulungan mo kami na ito, Diyos, ay ituon lamang sa iyo. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Lahat ng ito ay mauwi sa iyong kapurihan lamang. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat. Tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, si Kristo'y nagliligtas.
si Kristong dakila ay Diyos ng pag-ibig, makasalan ng mabang, dingding ng kanyang tinig. Halina, lumuluha, kay Jesus lumapit. Tayo po ay maratilan na tayo para po sa ating pagkakaloob. Sabay-sabay po nating basahin ang ating Bible passage for giving, 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na kami muli makakapagbigay, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, paglinis, Panginoon, sa aming isipan at puso, Panginoon, sa mga bagay na aming hindi nagawa rin o mga bagay na hindi namin alam na kami nagkasala. Humingi po kami ng tawad at paglinis, Panginoon. Marami pong salamat sa katotohanan na kami ay makakapagbigay at alam namin na tama ang pag-apply po namin, Panginoon, ng tamang pagbibigay. Kayo, Panginoon, na mag-bless sa bawat isa na magbibigay ng mga offering, Panginoon, sa inyo para sa inyong gawain. Ihanda niyo, Panginoon, ang aming puso't isipan patungo rin sa pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang maitaas, sa inyo po ang lahat ng kapurihan, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pala tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and build the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at last command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord, who filled the earth with food.
tayo po'y magsiting lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang hapon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sabay-sabay po nating basahin sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 18 verse 24 hanggang sa chapter 19 verse 1 to 7. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Samantala, dumating sa Epeso ang isang Hudyong taga-Alexandria. Ang kanyang pangalan ay Apolos. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamaraan ng Panginoon. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Hindi siya natatakot magsalita sa sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig ni na Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanyang bahay at ipinaliwanag nila ang mabuti sa kanya ang pamaraan ng Diyos. At nang magpasya si Apolos na pumunta sa Akaya, tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Epeso. Sumulat sila sa mga tagasunod ni Jesus sa Akaya. Natanggapin nila si Apolos. Pagdating niya roon, malaki ang naitulong niya sa naging mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. At tinalo niyang gusto ang mga Hudyo sa kanilang mga diskusyon sa harap ng madla at pinatunayan sa kanila mula sa kasulatan na si Jesus ang Kristo. Habang nasa Korinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Epeso. May nakita siyang mga tagasunod doon. Tinanong siya na, natanggap niyo na ba ang banal na espiritu ng sumampalataya kayo? Sumagot sila, hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu. Nagtanong si Pablo sa kanila, sa anong bautismo kayo binautismuhan? Sumagot sila, sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya na walang kundi si Kristo. Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at may pinayayag silang mensahe mula sa Diyos. 12 lalaki sila. Purihin ng ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Well, kamakailan lamang ay inanunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano ang bagong halaga ng Senate building na itatayo doon sa Fort Santiago, Fort Bonifacio, doon sa Taguig, na ito'y nagkakahalaga ng 31.6 billion pesos. Well, ang katanungan ng marami ay kailangan ba talaga? Mahalaga ba? Kailangan ba talaga? Well, meron naman tayong Senate building doon sa may Sandigan Bayan. Well, nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral na ang buhay mananampalataya ay parang isang konstruksyon.
Pero hindi kailangan, walang katanungan dito kung kailangan ba itong gawin. Walang katanungan dahil ang buhay ng isang mananampalataya ay patuloy na nagpa-progress tayo, ay work in progress na ang Diyos ay kumikilos sa buhay nating mga mananampalataya. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na pinamagatang Our Christian Life, a Work in Progress. At ang magiging buod natin ng ating mensahe ay katulad pa rin ng ating pinag-aaralan noong nakaraang linggo. Ang lahat ng tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay katulad ng isang gawain na kasalukuyang patuloy na ginagawa. Patuloy na natututo, patuloy na pinababanal, at patuloy na lumalago sa pananampalataya. Tayo muna ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin na nag-uumapaw sa araw-araw. Kami, O Diyos, ay nakaasa lamang sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo sa mga oras na ito. O Diyos, kami po humihingi ng paggabay sa iyo sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa, una sa lahat sa aming pag-aaral, ikaw nawa ang magbukas ng aming mga puso. Nawa, Panginoon, wag mong hayaan ang aming mga isip ay magliwaliw at lumipad sa kung saan habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ituon ang aming mga sarili sa iyong mga salita. Nang sa gayon ay magamit ang iyong mga salita upang sa lalo pa naming ikababanal at lalong ikalalalim ng aming pag-ibig sa iyo, O Diyos. Lord, kami po'y nakaasa sa iyo. Walang kapangyarihan ang mangangaral maliban kung kumilos ang banal na Espiritu. Ikaw, nawa, Panginoon, maluwalhati sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Well, sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin na maging ang isang apostol na katulad ni Apostol Pablo ay dumaan doon sa proseso ng pag-mature bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Actually, hindi lang siya, kundi maging ang iba pang mga mananampalataya, maging ang iba pang mga apostol. Sina Apostol Pedro, sina Apostol Juan, at maaalala ninyo, maging yung mga iba pang mga naunang mga mananampalataya sa church in Jerusalem. Minsan silang dumaan doon sa parte ng kanilang buhay na meron silang doktrina, meron silang paniniwala, meron silang mga katuruan, mga tradisyon na hawak-hawak nila, na pinapaniwalaan nila noon o maaaring pinamumuhay pa nga nila eh. Nakatulad na lamang ni Apostol Pablo, pero kung titignan natin, hindi na yata lapat sa kung anong tinuturo ng salita ng Diyos o maaaring kung anong inihayag sa bagong tipan. Of course, gusto ko pong linawin na hindi natin gina-justify rito ang maling aral. Ang mali ay mali. Ang maling aral ay maling aral. Hindi yun mababago. Hindi natin gina-justify na okay lang pala yun. No. Hindi po yun ang punto rito. Pero tulad ng mga apostol, ang bawat mga mananampalataya again ay work in progress. Kaya nga ang hamon sa ating mga mananampalataya ay magpatuloy tayo sa ating paglago, magpatuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi alam niyo po mga kapatid, nakakahiyaman pong aminin, pero yung katulad ng lesson natin kanina sa Sunday School, yung obligatory tithing, yung first fruits, to tell you, nakakayaman, aminin, pero pinapractice ngayon ng maraming churches, at ako man, naniniwala po ako ron dati. Ini-encourage ko pa nga yung mga young people na aming pinangungunahan noon, na magkaroon, na pagka naalala ko, ini-encourage ko sila na pag nagkaroon kayo ng trabaho, ibigay ninyo yung kauna-unahang sahod ninyo. Kasi para pagpalain kayo ng Panginoon. Aminado ako doon mga kapatid. At hindi ko alam, malamang nangutang na lang pala yung mga yun ng sumunod na buwan. Ngayon ko na-realize, nakakalungkot pala.
Well, hindi lang yun. Napakarami kong mga pinapaniwalaan dati. And to tell you honestly, pinamumuhay ko yun. Tapos itinuturo ko yun sa iba. Kumbaga, nandamay pa ako. Na kung babalikan ko yun, mahihiya na lang po talaga ako sa aking sarili. Nakakahiya sa Panginoon. Sa totoo lang. Kaya nga ang laking pasalamat ko sa Diyos na iniligtas niya kami. Doon sa ganung aral kasama ng aking pamilya, napakalaking biyaya po iyon ng Panginoon. Pero ang totoo niyan mga kapatid, marami pang naroon. Marami pang mga nasa ganoong kalagayan. Maraming mga tunay na mga mananampalataya na nasa ganoong iglesia, nasa maling aral. Pero mga tunay silang mananampalataya. Hindi lahat ay tulad ng ilan sa atin dito na nakaalis na doon. Merong nandoon pa rin hanggang ngayon. Pero mga tunay silang mga mananampalataya. Kaya nga naniniwala ako na kahit maaaring matindi pa ang conviction nila doon, talagang naniniwala sila doon sa mga aral na yon, o di kaya naman maaaring itinuturo pa nila. Pero kung tunay silang mananampalataya, hindi pa tapos ang Panginoon sa kanila. At isama natin sa panalangin ang mga kapatid natin sa pananampalataya na nasa ganoong kalagayan. All true believers are a work in progress. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. At patuloy siyang gagawa at kikilos sa buhay natin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At patuloy natin titignan yan. Noong nakaraan nakita natin, una, Apostle Paul as a work in progress. Ngayon naman, makikita natin si Apollos, a work in progress. We ended last week sa chapter 18, verse number 22. Ang sabi doon, when he landed at Caesarea, he went up and greeted the church. Then went down to Antioch. Bago yan, maaalala ninyo, ay nagkaroon ng stopover, yung barko na sinasakyan ni Pablo mula roon sa Corinth. At nag-stop over ito doon sa Ephesus at bumaba doon si Apostol Pablo. Kumbaga, ginrab niya na yung opportunity. Kaya ang ginawa ni Pablo, nagtungo siya roon sa synagogue at doon siya nangaral ng ebanghelyo. Kaya nga, maalala natin, talagang tinanggap ng malugod ng mga taga-Ephesus ang ebanghelyo. Hindi sila katulad ng mga taga-Corinth na inaway pa si Pablo and they blasphemed the name of the Lord Jesus Christ. Pero sa Ephesus, tinanggap ng malugod ng ebanghelyo. Kaya nga ang request nila ay, Pablo, magstay ka rito. Magstay ka na muna rito. Tumagal ka na muna rito. Pero alam natin, nagmamadali si Pablo. Eh sabi niya, hindi ako makapagstay eh. Bakit? Kasi nga, under pa siya ng Nazarite vow. At kailangan niya yung kompletuhin. Sa paanong paraan? Magtungo sa templo, mag-offer ng sacrifices, gupitin ang kanyang buhok, at isama doon sa mga sacrifice. Kailangan niyang kompletuhin. Kaya nga ang sabi sa verse number 22, pagdating niya sa Caesarea, he went up. At maalala natin, yung went up dyan ay hindi going north, kundi literal na pag-akyat. Dahil ang Jerusalem ay nasa mataas na lugar. So he went up in Jerusalem to complete his vow. At pagtapos nun, he went down sa Antioch. Samantalang from Jerusalem to Antioch ay going north. Pero he went down dahil pababa. Nasa mas mababang lugar ang Antioch. This means na nakabalik ng muli si Pablo sa kanyang sending church. Diba? Ang Antioch. So, this also means na dito na nagtatapos ang second missionary journey. Parang ang abrupt nung ending ng second missionary journey niya. So, sa maikling panahon na yon, naglast yan ng according sa mga pag-aaral, 2.5 to 3 years yung second missionary journey. So sa period na yon, maalala nyo, napakarami ng pinagdaanan ni Pablo, right? Pero nakita natin, mga kapatid, hindi siya kailanman pinabayaan ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga pagdating ng verse number 23, ang sabi ng talata, after spending some time there, he departed and went from one place to the next through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Makikita natin na dito,
Diba? Nagstay lang daw for some time si Pablo doon sa Antioch, tapos umalis na rin siya agad. Ibig sabihin, nagsimula na siya ng panibagong journey, which means, narito na tayo ngayon sa third missionary journey ni Apostol Pablo. At ang target talaga rito ni Pablo na una niyang puntahan ay yung Ephesus. Kasi maaalala ninyo, di ba sabi niya sa verse number 21, sabi niya sa mga taga-Ephesus, hindi pa ako makapag-stay eh. Oh, di pa mapag-stay. But on taking leave of them, sa verse 21, I will return to you if God wills. Lord willing, babalik ako sa inyo. Kaya ngayon, ay ang ginawa ni Pablo, hindi na siya nagbarko. Nag-land travel na siya going north. And since going north, madadaanan niya yung mga churches na una nilang na-establish kasama si Barnabas. So dinaanan niya yung mga churches doon sa Derbe, sa Lystra, sa Iconium at sa Antioch, sa Pisidia. Pinasyalan niya yung mga yon, kumbaga binisita niya yung mga churches doon para palakasin sila. Now, habang naglalakbay si Pablo patungo sa Ephesus at iniikutan niya yung mga churches doon, mababaling panandalian yung spotlight palayo sa kanya. At itututok ito sa panibagong karakter na makikilala natin, walang iba kundi si Apollos na isang Hudyo. Sabi ng verse 24 to verse number 25, Now, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he only knew the baptism of John. So sabi dyan, ito raw si Apollos, una sa lahat, isang Hudyo. Pero siya'y tubong Alexandria. A native of Alexandria. Yan pong Alexandria ay naroroon sa Egypt. Nasa Egypt. Kaya maituturing itong si Apollos na bilang kung maalala nyo yung term na Grecian. Ano yung mga Greek-speaking na mga Hudyo. Una, mapapaisip tayo. Paanong nakarating sa Alexandria ang ebanghelyo? Paanong nakarating sa Egypt ang gospel? Kung sinusundan ninyo yung pag-aaral natin sa Acts, wala pang ni isang apostol ang nakarating sa Egypt. Maging si Apostol Pedro o si Apostol Pablo, wala pa. Well, kung maaalala natin sa upper room, sa Acts chapter 2, merong mga naligtas doon na taga-Egypt. Tignan natin lang saglit. Sa Acts chapter 2, verses 9 and 10, binanggit yung mga, kasi nag-speak in tongues sila, right? Diba? Nag-speak in tongues sila dahil bumaba ang banal na spirito sa kanila. Tinanggap nila ang banal na spirito. Kaya nagsalita sila ng iba't ibang mga lingwahe. At narinig yun ng mga taong, mga native ng iba't ibang mga lugar. At naririnig nila yung kanilang mga lingwahe. Taga saan yung mga yun? Sabi dyan, Parthians and Medes, Elamites and residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome. So doon pa lang sa Acts chapter 2, sabi dyan, meron ng mga taga-Egypt na naligtas ng mga Hudyo. At maaaring nung nagkaroon ng matinding, remember, nagkaroon ng matinding persecution sa Jerusalem, right? Nung panahon ni Saulo. Kaya marami sa kanila, bagamat nagstay na sana sila doon. Kaso nga, matindi yung persecution na ginawa ni Pablo sa mga mananampalataya. Kaya nag-spread out sila. Kaya marami sa kanila ay nagbalikan na sa kanilang mga lugar. At maaari na ilan sa mga yon ay itong mga taga-Egypt na mga mananampalataya. And actually, kung maaalala ninyo, isa din sa mga question natin, sino nagdala ng ebanghelyo sa Rome? Wala pa ring apostol na nakarating doon. Pero meron ng mga churches, may mga mananampalataya na doon, may mga group of believers na. At maaaring ito rin yun. Dahil nandun sa last part nung Acts chapter 2, visitors from Rome. So may mga Hudyo at maaaring nung nag-spread out sila, ay
doon nila dinala ang ebanghelyo. Alam nyo, makikita natin dyan mga kapatid, makikita natin dyan na hindi natin kailangang maging sikat. Hindi mo kailangang maisulat ka sa history books. Hindi mo kailangang maging apostol o maging pastor para lang magamit ng Diyos para maipalaganap ang ebanghelyo. Pwede tayong isang normal lang na mananampalataya, na miyembro ng iglesia, pero pwede tayong magamit ng Panginoon para makakilala kay Kristo yung mga nasa kalapit lang natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao sa paligid natin, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging sikat, hindi mo kailangan maging kilala. Kailangan mo lang na magamit ng Panginoon para may palaganap ang ebanghelyo. Now, going back. Itong si Apollos, again, ay isang Hudyo na tubong Alexandria doon sa Egypt. At dumating nga itong panahon na ito na nagtungo sa Ephesus si Apollos. At ang sabi sa talata, sabi doon, balikan natin sa Acts chapter 18, he was an eloquent man. Ang sabi doon sa Tagalog, binasa natin kanina, siya'y mahusay magsalita. Mahusay magsalita. Ang pagkakagamit ng word doon na eloquent, sa Greek ay logios, logios. Ang literal translation niyan ay either man of words or man of ideas. Parehas yun. Yung dalawa na yon, man of words and man of ideas. Kaya ngayon pagkakasabi dyan na eloquent man itong si Apollos, ay hindi lamang nagsasabi na basta lang magaling siya magsalita, kundi matalino itong taong ito na si Apollos. Hindi lang siya basta magaling na speaker, magaling na public speaker. Hindi lang siya magaling na motivational speaker, no? Nakatulad ng maraming mga maangaral ngayon. Pero itong si Apollos may laman, may substance, matalino siya. He's a man of ideas. At hindi yan nakakapagtaka, why? Kasi galing siya sa Alexandria. At ang Alexandria ay kilala as intellectual center. Kasi merong library doon sa Alexandria. Kaya hindi nakakapagtaka na matalino talagang tao itong si Apollos. At hindi lang yun. Ang sabi pa sa talata, he is competent in the scriptures. At pag tinignan niyo sa King James Version, ang pagkakagamit doon, he is mighty in scripture, in the scriptures. May kita natin dito, kung tinignan ninyo, andito yung mga magagandang mga katangian na meron itong si Apollos. Siya'y mahusay na speaker. Siya'y matalino. At galing, siya'y maalam, siya'y mahusay pagdating sa salita ng Diyos. Actually, mga kapatid, kung titignan nyo, maraming mga churches sa panahon natin ngayon ang nangangailangan ng katulad ni Apollos. Maraming mga churches ang may mga pastor, may mga mangaral. Yes, magagaling na mga public speakers. Yung ilan ay motivational speaker pa na kayang paglaruan yung mga emosyon natin. Kaya kang paiyakin, kaya kang patawanin. Pero nakakalungkot hanggang doon lang. Magaling lang, mahusay lang sa pagsasalita. Magaling lang as public speakers pero walang kahusayan pagdating sa salita ng Diyos. We need Apollos. Mighty in scripture. At hindi lang pagiging eloquent at mighty in scriptures, ang sabi pa ng talata, he had been instructed in the way of the Lord. Well, hindi natin alam kung sino yung naging mentor niya or nagturo sa kanya, pero kumbaga, ang sinasabi dyan, dumaan siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. He was instructed in the way of the Lord. Kumbaga, sa isang kumpanya, kung ikaw ang HR at nakita mo ang resume nitong ni Apollos, hindi ka na magdadalawang isip dito. Nakita mo na yung credentials niya eh. Andyan yung skills, nandyan yung experience, tapos nakapagtapos pa sa isang magandang eskwelahan sa kolehiyo. Hindi ka na magdadalawang isip dito. At hindi lang yun. Ang sabi pa ng talata, and being fervent in spirit. Ibig sabihin,
Ang ibig sabihin niya, matindi, fervent, at ginagamit yung word na yan sa apoy. Ibig sabihin, matindi yung init ng kanyang desire na ipangaral ang salita ng Diyos. Actually, ang literal translation nga niyan, na pag tinignan niyo yung Greek word ng fervent, ay boiling, kumukulo. Kumukulo. Ibig sabihin, ganun na kainit na na-reach niya na yung boiling point. Ibig sabihin, makikita mo itong si Apollos na mayroon talaga siyang enthusiasm. Na mayroon siyang ganung kasidhing, kasipagan, or kasigasigan sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yung buong phrase dyan, fervent in spirit, sa original language, meron niyang article na the. Kaya yun yung ginamit sa King James Version, fervent in the spirit. Na kung titignan natin sa ibang mga talata, ang pagkakagamit niyan palagi ay konektado sa Holy Spirit. Kaya nga maaaring ang sinasabi rito, yung banal na spirito ang kumikilos dito kay Apollos para i-ignite, para pag-initin yung kanyang enthusiasm sa pangangaral ng salita ng Diyos. At isa pang madadagdag natin sa kanyang resume, ang sabi ng talata, he spoke and taught accurately. Kita niyo yung description, yung adverb. He spoke and taught accurately the things concerning Jesus. That means na hindi lang siya basta mangangaral lang. Pinagsisikapan niyang maging tapat sa kanyang pangangaral. At hamon ito na dapat ganito ang bawat isang mangangaral. We should always strive to teach accurately the things concerning the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng basta magaling lang, maganda lang pakinggan yung ating sinasabi. Hindi yung gusto lang ng tao na marinig ang ipapangaral natin. Ang dapat ipangaral ng bawat mangaral ay si Kristo. And we should do this as accurate as possible. As faithful to the scripture as possible. Pero narito ang problema dito kay Apollos. Ang ganda ng credentials na nilalaman ng kanyang resume. Pero ang sabi ng talata, though he knew only the baptism of John. Well, alam natin, ang tinutukoy dyan na John ay walang iba kundi si John the Baptist. Alam natin na si John the Baptist ang huling propeta ng Old Covenant or ng Old Testament. Bagamat nandun siya sa Gospel books, sa Matthew, Mark, Luke, John, na nasa New Testament, pero siya'y bahagi pa ng Old Covenant or ng Old Testament. Dahil after all, hindi pa namamatay ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa completely fulfilled ang bagong tipan. Sadya lang na naiiba itong si John the Baptist sa ibang mga propeta. Why? Kasi itong si John the Baptist, naabutan niya yung mismong Mesiyas na ipinapangaral ng mga propeta. Siya lang yung nakaabot doon, ang Panginoong Jesucristo, dito kay John the Baptist. Kaya nga si John the Baptist ay patuloy lang noon sa pangangaral ng repentance and the coming kingdom. Yun yung kanyang ipinapangaral until magkita sila ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa John chapter 1 verses 29 to 30. The next day, habang nangangaral siya at binabautismo niya yung ilang mga disipulo niya, sabi niya, the next day, he saw Jesus coming toward him. Nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Ito yung Mesiyas na ipinapangaral niya. At ang sabi niya and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ang kordero ng Diyos, ito yon. Sabi niya sa verse number 30, this is He. This is He of whom I said, siya yun. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Ito yun eh. Ito yun. After me comes a man who ranks before me because he was before me. Sabi ni John the Baptist. Kaya itong si Apollos, bilang isa
sa mga nakarinig ng pangangaral ni John the Baptist, kilala niya rin ang Panginoong Hesus. Dahil ipinapangaral ni John the Baptist ang Panginoong Hesukristo. Okay? Alam niya na dumating na ang Mesiyas at ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus yun, rather. Naintindihan niyang si Kristo ang tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. At yung mga katotohanan na yon, yung mga itinuturo niya, na itinuturo ni Apolos, na kung tutuusin, hindi mali yun. Hindi mali yun. Dahil hindi mali yung ipinapangaral ni John the Baptist. Ang pinapangaral niya are the things concerning Jesus. Actually, tama yun. No? Yun yung mga bagay na alam niya, tinuturo niya. Actually, sabi pa nga ni Luke, di ba? Accurately. Accurate yung itinuturo ni Apollos patungkol sa Panginoong Jesus. So kung titignan natin, wala dun sa mismong content ng ipinapangaral ni Apollos yung problema. Ang problema ay ito, hanggang dun lang. Sa mga bagay na alam ni John the Baptist, na naituro ni John the Baptist, ang alam lang din ni Apollos. Hanggang dun lang. Bakit? Dahil una sa lahat, hindi na naabutan ni John the Baptist yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Hindi na siya umabot doon. Remember, napugutan na ng ulo si John the Baptist. Kaya hanggang dun na lang din. Yun yung sinasabi rito. Na yung baptism niya ay andun na lang, yung tinuturo niya ay hanggang doon na lang kay John, sa baptism ni John. So hanggang doon na lang din sa idea na ang alam ni Apollos, hanggang doon na lang din sa idea na merong Mesiyas at dumating na yon, ang Panginoong Hesus yon. So kilala niya, in a sense, ang Panginoong Hesus dahil siya ang Mesiyas na dumating. Pero hindi niya naiintindihan kung paano itong kordero ng Diyos ay babayaran niya yung kasalanan natin. Hindi niya na alam yun. Hanggang doon na lang siya sa dumating yung Mesiyas. Hindi niya naiintindihan ng lubusan. Kaya nga itong si Apollos ay hindi natin matatawag na isang Kristiyano. Pero, isa siyang mananampalataya. Paano yun, Brother Daryl? Paano nangyari yun? Dahil maituturing natin itong si Apollos na isa sa mga Old Testament saints. Siya'y sumasampalataya sa Panginoong Hesus, pero hindi pa siya kabilang doon sa mga Kristiyano na sumasampalataya doon sa ebanghelyo na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo nung siya'y mamatay at muling nabuhay matapos ang 3 araw. Ang alam lang ni Apollos, hanggang doon lang sa dumating ang Mesiyas, si Jesus yun. Hanggang doon lang din. Kumbaga, ay yung kaalaman niya, katulad lang din siya ni John the Baptist, na kabilang pa doon sa Old Covenant. So may bibilang natin tong si Apollos, hindi isang quote-unquote Kristiyano, kundi isang mananampalataya bilang isang Old Testament saint or Old Covenant saint. So yes, makita natin, nasa panahon na siya ng mga apostol, no? Nasa panahon na siya kung kailan namatay na ang Panginoong Hesukristo. Actually, muling nabuhay na ang Panginoong Hesus at nasa langit na, nakaupo na sa kanan ng Ama. Pero yung pananampalataya na meron si Apollos ay hindi pa katulad ng meron ang mga Kristiyano sa panahon ng mga apostol. At least at this time. Samantalang yung pananampalataya nga ni Apollos ay katulad pa ng mga nasa lumang tipan. Wala siyang pinagkaiba again kay John the Baptist. Kaya nga ito sumunod na nangyari. Verse number 26. He began to speak boldly in the synagogue. Nangaral siya sa synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Accurate na yung una eh. Pero sabi dyan, more accurately. Naalala ko sa darts, bullseye na yun nasa gitna eh. Pero meron pang outer bullseye at yung inner bullseye. Maaring nandun pa lang siya sa outer bullseye and more accurately na tinuro nitong mag-asawang Priscilla and Aquila, yun na talaga.
Yung bullseye na, inner bullseye na. At habang nagtuturo si Apollos doon sa sinagog, makikita nyo dyan, sabi yan, naroon itong dalawang mag-asawa. Itong mag-asawa na to, yung mag-asawa na ito na si Priscilla and Aquila. Maring nandun sila sa sinagog, nakikinig sila sa pangangaral ni Apollos, at habang nakikinig sila, napansin nila, tama naman yung tinuturo niya kaso kulang. May kulang doon sa mensaheng itinuturo niya. Di ba? Lalo itong mag-asawa na ito, nakasama na ito ni Pablo Right? Matagal silang nakasama ni Pablo doon sa Corinth, 1.5 years. So ibig sabihin, ay alam nila ang ebanghelyo dahil naririnig nila talaga kay Pablo. Kaya ang ginawa nitong mag-asawang ito, and actually napaka-professional ng kanilang ginawa, hindi nila basta sinigawan na Apollos, oy, mali yan. Hindi ganoon ang kanilang ginawa. Habang nangangaral si Apollos sa sinagog, dahil maaring itinuturing nila na kapwa nila mananampalataya itong taong ito dahil naiintindihan niya ang ebanghelyo pero kulang. Kaya't pagkatapos na mangaral ni Apollos, tinawag nila sa gilid, Apollos, halika rito saglit. At saka nila tinuruan si Apollos ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, more accurately. Kumbaga, merong mga gap, may mga puwang, may mga spaces doon sa kaalaman ni Apollos patungkol sa Panginoong Hesus. Lalo particularly yung death and resurrection ng Panginoong Hesukristo. Pero narito ang mag-asawang Aquila and Priscilla, tinulungan nila si Apollos na mapunan yung mga gaps na yon. Yung mga spaces na yon upang mas makilala ni Apollos, ito ang Panginoong Hesukristo. Ito. At mas makapagturo pa itong si Apollos kasi ang galing niya na Halos lahat nasa kanya na Diba? Kaso merong kulang doon sa kaalaman niya pagdating sa ebanghelyo, kaya tinuruan nitong ni Priscilla and Aquila ito para mas maintindihan mo pa. At alam niyo po mga kapatid, kami man po ni Brother Paul ay nangangailangan din maging ng mga Aquila and Priscilla dito sa ating iglesia. Hindi lahat ng bagay ay alam na po namin at naaral na namin. At maaaring along the way, meron kayong makita, meron kayong mapansin na itinuturo namin. Please mga kapatid, kung mangyari man yun, may mapansin po kayo, kausapin nyo kami. Kausapin nyo kami. Ma-appreciate po namin yun. Kailangan namin yun. Kasi hindi kami naiiba kay Apollos. We are also work in progress. At dahil merong Aquila and Priscilla, ito yung magiging resulta. Sabi ng verses 27 and verse number 28. And he wished to cross Achaia. The brothers encouraged him. Again, pag nababasa yun the brothers, yun yung mga Kristiyano. Yan yung tawag kasi sa kanila. The brothers encouraged him, or the brethren encouraged him, and wrote to the disciples to welcome him. Ang tinutukoy dyan na Achaia, kasi yung Achaia ay yung province. Yung specific city na pupuntahan niya dyan ay walang iba kundi ang Corinth. Dahil ang Corinth, again, ay isa sa mga cities ng province of Achaia. At sa mga panahon na yon, yung Corinth lang naman ang merong iglesia Kaya, bagamat Achaia yung binanggit dyan, we can safely assume, and actually, sa susunod na mga chapters, makikita natin sa Corinth nga siya. Now, ang ginawa ng mga mananampalataya sa Ephesus, sumulat sila ng parang isang recommendation letter, na nadadalhin niya ni Apollos pagpunta niya doon sa Corinth. Para pag nabasa yon ng mga mananampalataya ng iglesia sa Corinth, i-welcome itong si Apollos at ituturing siyang kapatid sa pananampalataya. And when he arrived, ang sabi doon, verse number 27, when he arrived, he greatly helped those who through grace had believed. For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that the Christ was Jesus. Bago ko magpatuloy, again, gusto kong diinan, nangyari yan kasi merong Priscilla and Aquila na tumulong sa kanya
naggabay sa kanya at mas tinuruan pa siya para mas maintindihan niya itong mga bagay na ito. At dito nakikita mo medyo nakalamang si Apollos kay Pablo. Bakit? Kasi ang husay ni Apollos sa argumentation. Kung maaalala nyo si Pablo, nung mga panahong nagturo siya sa Corinth, ano nangyari? Na-blaspheme, no? Maring napag-argument din si Pablo, pero nung time niya, na-blaspheme, tapos pinag-aasar, pinaglalait pa si Apostol Pablo. Dito nakalamang si Apollos in the sense na, ang sabi dyan, he powerfully refuted the Jews. Nung dumating itong si Apollos doon sa Corinth, ang sabi yan, he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that the Christ was Jesus. Diba, parehas sila dito ni Pablo eh. Parehas. Magkaiba ba sila ng pinapangaral? No. Parehas na sila. Naturuan na si Apollos ni Aquila and Priscilla eh. Pero he powerfully refuted the Jews. Ang comment nga rito ng lolo ko na si John MacArthur, sabi niya, Apollos was so effective in his discourse that he crushed his opponents, totally disproving them at every point. Walang mairebat, walang maibalik na ganti, no, na argument yung mga Hudyo, walang makatalo sa arguments niya. Ganon katalino itong si Apollos. Ganon kagaling, ganon kaaral, ganon kahusay. Pagdating sa pangangaral at pagdating sa scriptures, talagang hahangaan mo itong mananampalataya na ito. Kaya nga later on, actually, ganun na lang yung pagtangi ng mga taga-Corinth kay Apollos. Kung familiar kayo, sa book ng 1 Corinthians, may issue ron, right? May issue ng division sa 1 Corinthians, or rather, sa church in Corinthians. Na kumbaga, yung mga taga-Corinth, inilalagay nila si Apollos sa level nila Pablo, ni Pedro, at siya. Ganun. Ka-level ni Apollos itong mga apostol na ito. Na kumbaga sila yung mga, sabihin na natin, no? Kumbaga, for the lack of words, sila yung big shot ng Christianity during that time. Inile-level nila ito. Kaya nga, maalala ninyo, ay nagkaroon ng ganong division na sinasabi ng iba, ako, kay Apollos ako. Yung iba, kay Cephas ako, kay Pedro. Ako, kay Pablo ako. Ako, sa Panginoong Jesucristo ako. Nagkaroon ng mga factions, ng mga groups. At ibinilang nila, isa sa mga tinitignan nila doon ay si Apollos. Kasi ganong katindi, ganong kagaling itong si Apollos. Pero ang punto doon, hindi tayo magdedwell doon sa idea ng division, pero ang punto doon, ganon siyang kahusay. Itong si Apollos na nasa level siya ni Apostol Pablo maging ni Apostol Pedro. At merong mga theologians actually na kino-consider itong si Apollos na maaaring siya yung author ng Book of Hebrews. Well, hindi natin alam kung sino talaga ang sumulat, pero isa siya sa mga kino-consider na sumulat ng Book of Hebrews. Pero makikita pa rin natin na maging itong napakahusay na ito, na mangaral na si Apollos ay dumaan doon sa proseso na yon ng paglago sa pananampalataya. Na hindi ganun kalalim yung kanyang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Tulad ni Apostol Pablo at ng iba pang mga mananampalataya, itong si Apollos is also a work in progress. Now, let's go to number 3 natin. The 12 advocates of John the Baptist. Tungo tayo sa next chapter. Pagkatapos ni Apollos, ngayon ay ibabalik na nating muli yung baling ng spotlight kay Apostol Pablo. Sabi ng verse number 1, and it happened that while Apollos was in Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples. So tapos niyang pasyalan ni Pablo, inikutan niya yung mga churches na na-establish nila ni Barnabas, di ba? Yung sa Phrygia, sa Derbe. At nandito na siya ngayon sa Ephesus. Nakarating na siya sa Ephesus. Kaso itong si Apollos, nasa Corinth na. So, hindi na sila nagpang-abot,
At pagdating ni Apostol Pablo doon sa Ephesus, meron siyang na-meet na tinatawag na mga disciples. At titignan natin kung sino yung mga disciples na yan. Verse number 2 hanggang verse number 7. Basahin na natin ang buo. And he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Nung nakita niya itong mga disciples na ito, tinanggap niyo na ba ang banal na spirito? Actually, very unusual. Never, sa Acts, never natin nakita na nagtanong ng ganyan si Apostol Pablo. Hindi natin alam, maaaring may nakita siyang something na kulang dito sa mga disipulo na ito. Tinanggap niyo na ba ang banal na spirito? And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Hindi nga namin narinig, meron pala nun. Meron palang banal na spirito. And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." Again, this is John the Baptist. And Paul said, "John baptized with the baptism of repentance," dahil yun yung preaching niya, repentance and kingdom, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. Now, merong common issue sa talata na ito na binasa natin. At maaring habang binabasa niyo yun, maaari na yung issue na yun naglalaro na sa isip ninyo. Hindi po magkasundo ang mga theologians kung ito bang mga disciples na ito ni John the Baptist ay maituturing na nating ligtas or hindi pa nung una silang magtagpo ni Apostol Pablo. Kasi actually, kung titignan nyo yung mga talata, pag binasa ninyo yung mga talata, parehas merong depensa yung magkabilang panig. Parehas merong punto. Itong magkabilang panig, kung ligtas ka ba ito o hindi pa, nung nagkita sila ni Apostol Pablo. Well, yung mga nagsasabing ligtas na itong mga disciples na ito, kung mapapansin ninyo yung tanong ni Pablo sa verse number 2, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" Tinanggap niyo na ba ang banal na spirito nung kayo'y sumampalataya? Ibig sabihin, ito yung sinasabi ng side na naniniwalang ligtas na itong mga ito. Ibig sabihin, ay sumampalataya na itong mga disipulo na ito. Pero ang problema nga lang ay hindi pa nila tinatanggap ang banal na spirito. Which of course, ay nagpapakita ng problema. Of course, we know, dapat nung sumampalataya ka, tinanggap mo na rin ang banal na spirito. Right? Pero kung maaalala ninyo, yung account ng mga Samaritans, nung una silang maligtas at nung unang makarating ang ebanghelyo sa mga Samaritano, nung unang beses, hindi pa agad bumaba ang banal na spirito sa kanila. Why? Kailan pa? Nung dumating si Apostol Pedro, na isang apostol. Bakit? Dahil dapat apostol ang maging witness sa kaligtasan nitong mga Samaritano. Dahil kung maalala nyo sa pag-aaral natin ng Book of Acts, ito yung transitional period. Unti-unti pa lang na lumalaganap ang ebanghelyo. Hindi ito yung usual thing. Dapat alam natin, nung tayo sumampalataya, itinuturo ng salita ng Diyos, nung tayo sumampalataya, kasama na doon ang pagtahan ng banal na spirito sa atin. Malinaw yon mga kapatid. Pero pinapakita ko lang sa atin, ito yung transitional period. Now, sa kabilang banda, iwanan natin yung side na yon, naniniwalang ligtas. Sa kabilang banda, yung mga nagsasabi naman na hindi pa sila ligtas, sabi ko nga kanina, isa doon, bakit wala pa silang banal na spirito? Ano? At oo, nabautismoan na sila ni John the Baptist, pero hindi kinalala ni Pablo yung bautismo nila. Pinautismoan silang muli ni Pablo. They were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. At sa totoo lang po, mga kapatid, ang hirap timbangin. Ang hirap timbangin dun sa dalawa, kung ano nga ba.
ligtas ba tong mga to o hindi pa? Nung magkita sila ni Pablo. Kasi kahit paulit-ulitin niyo yung basahin yung talata, kahit ulit-ulitin niyo yung basahin yung talata, parehas mayroong punto, yung magkabilang panig. Pero magbibigay ako ng aking pananaw na tingin ko kung sila ba'y mananampalataya o hindi pa. Ang tingin ko, well, maaaring hindi kayo mag-agree sa akin at magkaroon tayo ng kanya-kanya natin, sarili nating pag-aaral. Ang tingin ko na merong mas mabigat na dahilan dito kung bakit at mas maire-represent ang transitional nature ng Book of Acts ay yung idea na ligtas na itong mga disipulo na ito. Why? Well, una, kung tingin ninyo ay hindi pa sila ligtas, wala rin naman po magiging problema. Ano? Dahil lalapat pa rin naman ito sa takbo nung yung tema na itinuturo dito. Na ang tunay na mga mananampalataya ay work in progress. Bakit? Dahil kasama sa pagiging work in progress nating mga Kristiyano, nasiyasatin natin, tunay ba tayo nasa pananampalataya? Tayo ba'y nasa pag-ibig ng Panginoon? Actually, sinasabi ng salita ng Diyos, siguruhin mo. Siguruhin natin, make your election sure. Tignan natin, una, doctrinally. Kay Kristo ba talaga tayo sumasampalataya? Na kay Kristo ba nakatuon yung pananampalataya natin? Tunay na Kristo ba? Na ipinapahayag ng salita ng Diyos ang sinasampalatayanan natin. Doctrinally. Pangalawa, ethically. Tulad ng paalala ni Apostol Juan sa kanyang epistle sa 1 John, sa kabuuan nun, patuloy na pinapaalala ni Apostol Juan, are you walking in the light? Kayo ba'y lumalakad sa liwanag? Are you walking in the love of God? Kayo ba'y lumalakad sa pag-ibig ng Diyos? And not only that, experientially, nakadahan ba talaga ang banal na spirito sa atin? Paano mo malalaman? Paano natin malalaman? Nakikita ba yung mga bunga ng banal na spirito sa buhay natin? So, makita natin na bilang mga mananampalataya who are still a work in progress, kailangan nating palaging siyasatin ng ating mga sarili kung tunay ba tayong mga mananampalataya. Tunay tayo nasa pananampalataya. Pero tulad ng sabi ko kanina, tingin ko ay mas matimbang yung ideya na naligtas itong mga disciples na ito ni John the Baptist nung magtagpo sila ni Pablo. At ayaan nyo po na ipaliwanag ko sa inyo. Bakit? Tulad nga sabi ko kanina, una, ni-recognize ni Pablo na sumampalataya na sila. When you believed. Have you received the Holy Spirit when you believed? At hindi lang yun, tinawag sila ni Luke as disciples. Hindi tumatawag ng mga disipulo si Luke sa Book of Acts ng disciples maliban sa mga tunay na mga mananampalataya. Well, at least sa context ng Book of Acts. Paano yung panahon na hindi pa nila na-receive ang banal na spirito? Una, kung mapapansin ninyo, itong 12 disciples na ito ay wala silang pinagkaiba kay Apollos. They are also considered as Old Testament saints. Bakit? Dahil ang alam pa lang nilang pananampalataya ay yung nasa lumang tipan. Nandoon pa, hanggang doon pa lang din, katulad yung kaalaman ni Apollos. Na alam pa lang niya, merong Mesiyas. May darating na Mesiyas. At si Jesus yun. Pero kung, ang tanong nga lang dyan, kung Old Testament saint, itong 12 disciples na ito, katulad ni Apollos, bakit nung naintindihan ng mas malinaw ni Apollos yung ebanghelyo, bakit hindi niya tinanggap o bumaba sa kanya ang banal na spirito? Ba't hindi rin siya nag-speak in tongues? Dahil kung tutuusin, pagdating sa Book of Acts, siya yung una na Old Testament saint na makakarinig ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sabi doon sa verse number 6, and when Paul had laid his hands on them, doon sa 12 disciples, the Holy Spirit came on them. Right? Tapos nag-speak in tongues sila. Bakit si Apollos hindi? Dahil kung maaalala natin, sino nagturo kay Apollos? Si Aquila and Priscilla. Pero dito sa 12 disciples ay si Pablo na isang apostol.
Sino ba? Again, ang binigyan ng direktang kapangyarihan ni Kristo na maging witness, ang mga apostol. Yung mga apostol. Remember, nung naligtas yung mga taga-Samaria, again, no, maalala ninyo, dun sa account ni Philip, hindi pa nila agad tinanggap hindi pa bumaba ang banal na spirito sa kanila. Why? Dahil kailangang apostol ang maging witness. Apostol ang dapat maging witness. Kaya nung dumating na doon si Apostol Pedro, kasama si Apostol Juan, doon pa lang bumaba ang banal na spirito sa kanila. At nag-speak in tongues sila. Kaya nga kay Apollos, walang naging ganong tagpo. Bagamat isa siyang Old Testament saint, hindi pa niya hindi pa tinatanggap ng mga Old Testament saint ang banal na spirito. Kaso nga, ang nagturo pa nga lang sa kanya si Aquila and Priscilla. Wala yang pinagkaiba sa account ng Ethiopian eunuch. Naaalala niyo yun? Yung Ethiopian eunuch sa Acts chapter 8? Diba yung nagbabasa siya ng scroll, tapos nakasakay siya sa karwahe? Tapos ang Panginoon, dinala si Philip, no, doon sa desierto. Tapos narinig niya, uy, Isaiah yung binabasa mo At ipinaliwanag, pinasakay siya doon sa karwahe, tapos ipinaliwanag ni Philip sa kanya. Sino ba yung Ethiopian eunuch? From the name itself, Ethiopian. From Egypt. Ibig sabihin, hentil siya. Kung tutuusin, siya yung unang hentil na nakarinig ng ebanghelyo bago pa si Cornelius. Pero bakit hindi bumaba ang banal na spirito sa kanya ng time na yun at tinanggap niya ang banal na spirito? Dahil si Philip ang nagbahagi sa kanya ng ebanghelyo, hindi apostol. At kailan palang unang bumaba ang banal na spirito sa mga hentil? Kay Cornelius. Bakit? Sino nagbahagi ng ebanghelyo kila Cornelius at sa kanyang sambahayan? Si Apostol Pedro, na isang apostol. Kaya nga dito sa 12 disciples na ito, binautismoan silang muli ni Apostol Pablo dahil yung baptism nila ay nasa ilalim pa ng Old Covenant Kaya't kailangan silang mabautismohang muli ni Apostol Pablo. Pero ngayon, sa ilalim na ng New Covenant, which is to be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Dahil yun yung Apostles' doctrine. At dun pa lang, bumaba ang banal na spirito sa kanila bilang mga Old Testament saints. At dun sila nakapag-speak in tongues dahil apostol yung witness nila. Muli, naniniwala ako ng mga mananampalataya na itong mga ito, sadya lamang na hindi pa nila noon tinatanggap ang banal na spirito. Again, hindi iyon ang mismong itinuturo ng salita ng Diyos. This is a part of the transitional nature ng Book of Acts. At of course, higit sa lahat, ang pananampalatayang sinasampalatayanan nila noon, nitong 12 disciples na ito, ay ay yung pananampalatayang itinuturo ni John the Baptist. Mga kapatid, hindi false doctrine yun. Yung tinuturo ni John the Baptist, hindi false teaching yun. Ang itinuturo ni John the Baptist, actually gospel yun. Dahil nakaturo si John the Baptist sa Mesiyas, sa Panginoong Jesucristo. Sadya lang na hindi pa fully unveiled. Kumbaga sa atin, nung panahon ng pandemya, may face mask pa. Nakatago pa yung kalahati, isang bahagi ng ating muka. Hindi pa fully unveiled. Pero it was the gospel that's being preached by John the Baptist. Pero again, ang tinuturo ni John the Baptist ay hindi false gospel. It was the gospel. At hindi lang fully unveiled. Pero nais ko pong diinan doon, ang nagko-connecta sa ating mga New Testament believers at mga Old Testament saints ay walang iba kundi ang tunay na ebanghelyo. Ang pananampalatayang sinasampalatayanan nila noon ng mga Old Testament saints at ang pananampalatayang sinasampalatayanan natin ngayon bilang mga New Testament believers ay parehas nakatuon sa Panginoong Jesucristo, sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga makikita natin dito na itong 12 disciples na ito ay katulad ng mga mananampalatayang alam ang ebanghelyo, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, pero masasabi natin na wala pang ganoong lalim
ang pagkaunawa nila sa Ebanghelyo. Well, ano po mga kapatid, bata pa po ako naligtas. Nakakilala sa Panginoong Jesucristo, bunga ng Sunday School ministry, sa mga bata. Kaya nga, Sunday School teachers, let this be an encouragement sa inyo. Magliligtas ang Panginoon. Magliligtas ang Panginoon. Nung naligtas ako, hindi ko naman alam lahat eh. Hindi ko alam yung lahat ng aspeto ng Ebanghelyo. Hindi ko ba alam yung bawat aspeto ng justification by faith. Hindi ko alam yun. Hindi ko naiintindihan yung adoption. Ano yun? Hindi ko alam yung indwelling of the Holy Spirit. Hindi ko naiintindihan yun. Hindi ko alam yun. Naiintindihan ko, kailangan ko ng tagapagligtas na magdadala sa akin doon sa langit. At si Kristo yon dahil siya yung namatay at muling nabuhay. And to tell you honestly, mga kapatid, bunga pa nga ako ng sinner's prayer eh. Ako totoo, alam nating mali yun eh. Pero ginamit ng Panginoon. Pero, kung aamin ako sa inyo, ginagamit ko yun. Ginagamit ko yun, natingin ko, pag sumabay na sa panalangin, okay na yun, ligtas na yun. Pero niligtas ako ng Panginoon at patuloy na gumuhat kumilos ang Panginoon, and it took some time bago ko naintindihan yung maraming mga aspeto ng theology and ng gospel. And to tell you honestly, hanggang ngayon, inaaral ko pa rin ng marami sa mga yon. Mga kapatid, lahat tayo, we are all a work in progress. Kung tunay tayong mga mananampalataya, ayan yung lagyan ng diin, kung tunay tayong mga mananampalataya, at kung tunay na mga mananampalataya, maging yung mga nasa labas ng JCBC. Hindi pa tapos ang Panginoon sa ating lahat. We are all a work in progress. Sabi ng Philippians, sabi ni Pablo, being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it, will bring it unto completion until the day of the Lord Jesus Christ. Tayo po yung manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa biyaya mo sa amin. Salamat dahil alam po namin una sa lahat, kinahabagan mo kami, Panginoon. Napakaganda nung katotohanan na yon na ang kaligtasan ay biyaya mo lamang sa amin, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero kinahabagan mo kami at iniligtas. At salamat, O Diyos, sa katotohanan na yon, na nung kami iyong iniligtas, hawak-hawak mo ang aming pananampalataya. At ikaw ang siyang patuloy na kumikilos at nagpapalago sa amin, Panginoon. O Diyos, nawa, patuloy mo kaming pakalaguin sa aming pananampalataya. Huwag mo nawa kaming hayaan doon sa ganong posisyon na mababaw pa lamang yung aming pagkaunawa sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami na mag-mature, na lumago at lumalim ang aming pagkaunawa sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami na lumalim ang aming pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon ay mas lalo itong magdala sa amin na lumakad sa liwanag at pag-ibig ng aming Panginoon. Nang sa gayon makapagbigay kami ng lalo pang kaluwalhatian sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ating pangwakas na awit. Tayo po yung awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His
Cast not your soul at the Savior's feet. Plunge into day and remain complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of Christ. Glory to His name. Amen. Purihin po, Panginoon, we are all a work in progress. Hindi yan excuse, pero yan ay pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya. Nawa, tayo ho, saan man tayo tinawag ng Diyos, ay patuloy tayong maging mabuting patotoo alang-alang sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagtatapos, sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagpapala o pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na paggawa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin at sa kapangyarihan niya ay patuloy na makita sa ating mga buhay. God bless po, magandang hapon. Dito nagtatapos ang ating panghapong pagsamba. In 10 minutes po ay magre-resume tayo sa ating prayer meeting. God bless po.